Good morning! Magandang umaga po mga kapatid kong minamahal kay Kristo. Sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating JIA Global Prayer Online. Kasama ang mga magigiting at mababait nating mga host. Good morning sa inyong lahat. Ngayon ay nais kong mag-share sa inyo at ang pamagat nito ay dying first before bearing fruit. Bago tayo magpatuloy ay manalangin muna tayo. Our Heavenly Father, we thank you and we bless you for your goodness upon our life. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay nagre-rejoice at masaya ang aming puso every time na gumising kami sa umaga dahil daman-daman namin ang iyong presensya, ang iyong katapatan sa aming mga buhay na lagi mo kaming iniingatan at pinagpapala. Panginoon, dalangin namin sa mga oras na ito na bigyan po kami ng maayos na pakikinig, maayos na puso na tatanggap sa iyong mga salita. Let the anointing of the Holy Spirit flow upon us all, O God. At pagpalain mo po itong aming pag-aaral ng iyong salita na maging inspiration sa amin ito para kami ay maging masigasig at maging tunay nga po, Panginoong vessel of your glory sa amin pong pamumuhay sa mundong ito. Salamat po, Lord, na ikaw po ang aming papurihan at sasambahin sa lahat ng aming gagawin. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga nalalabing oras at marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam kong lahat tayo ay refreshed, renewed, rejuvenated dahil katatapos ng ating convention at maging ang ating anniversary. Praise the Lord, no? Punong-puno tayo ng mga pagtuturo, I believe. Pero ganun pa man ay naniniwala ko na ang Word of God is progressive. Laging kahit na ituro na sa atin, pagka nakarinig ulit tayo, mayroon uling panibagong mga revelation. Kaya sa umagang ito, samahan niyo ako sa ating pag-aaral na salita ng Diyos. So, itong aking isi-share sa inyo ay alam kong alam niyo na rin ito, pero sabi ko nga para ma-refresh tayo. So, tuloy na natin. Naniniwala ako no na kahit hindi tayo mga agriculturist o kaya hindi tayo mga farmers, kahit pa paano ay may alam tayo sa pagtatanim. O, 'di ba? Siguro naman yung mga wala lang alam sa pagtatanim, yung nasa city na kumbaga sa ano ay wala silang lupa. Pero karamihan ng mga lalo na sa mga province ay nakaranas tayo ng pagtatanim. At nakita naman natin na kapag ang buto ay itinatanim, kailangan mo na itong mabulok sa lupa. Yung balat nito, halimbawa palay, no, na para bagang namatay na bago magkaroon ng sibol na dahon. So, ikukumpara natin yung buto sa spiritual life natin. Ganun din ang prinsipyo, no, sa ating spiritual na buhay na pinasimulan ito ni Kristo. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa John 12:24. Sabi gano'n sa Tagalog, "Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana." So, nakita natin dito na pinakita ni Kristo, no, na hanggat hindi nahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, no, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kapag ito ay namatay at nabulok sa lupa at tumubo, mamumunga ito ng sagana. Sa buhay natin, madalas gusto natin ang fruitful life. Tama ba yon? O ako lang? Gusto natin ng blessing. Gusto natin ng growth, lalo na sa ating spiritual life at sa ministry. Gusto natin ng success. Gusto natin ng spiritual victory at marami pa tayong gustong mabubuti para sa ating buhay. Ngunit ayon kay Jesus, may isang proseso bago magkaroon ng bunga. At ito ay ang pagkamatay ng binhi. Ang sinabi ni Jesus sa John 12:24 na binasa natin ay hindi lamang tungkol sa literal na buto ng trigo. Ito ay malalim na larawan ng kanyang sariling buhay at ang buhay ng bawat tunay na tagasunod niya. O di ba? Ang unang namatay na buhay ni Kristo para magkaroon ng mga bagong bunga, maraming bunga at tayo yon. So, ang isang buto ay may potential na maging malaking
halaman o puno, no? At magbunga ng marami. Ngunit habang ito ay nasa kamay lamang ng tao, no? At hindi na itatanim, mananatili itong nag-iisang buto. Hindi ito lalago, hindi ito mamumunga kahit diligan mo pa sa palad mo yan. Walang mangyayari. Ganito rin ang spiritual life natin. Hanggat hawak natin ang ating pride, ang ating comfort, yung mga sarili nating plano, yung ating mga sariling kagustuhan, hindi natin mararanasan ang tunay na bunga ng Diyos. Kailangan mo nang may mamatay. Ano ba yung mamatay sa atin? Ang ating laman, yung ating mga ego, yung ating selfish desires, yung ating mga sariling agenda, yung ating pride, no? Kailangan mo nang mamatay ang mga iyan upang ang buhay ni Kristo ang mamunga sa atin. Amen? So, si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa nito. Siya ang banal na buto, holy seed, na namatay upang maraming tao ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. So, nakita natin ang prinsipyo ng pagkamatay ng seed, pagkalibing ito at pagkamatay, at saka lang siya tutubo para mamunga. So, mayroon akong 3 prinsipyo na i-share sa inyo about this dying and bearing, and after dying first and then bearing fruit. Pag marami kasing mga katuruan ay minsan hindi na natin natatandaan lahat, kaya tatlo lang itong i-share ko sa inyong prinsipyo. Una, true faithfulness requires death to self. So ayan bago magkaroon ng fruitfulness, kailangan mo na may kamatayan sa sarili. Kasi maraming tao ang gusto ng blessing pero ayaw namang mag-surrender. Gusto natin ng crown pero ayaw naman ng cross. Yun ang mahirap, no? Ngunit malinaw ang sinabi ni Jesus, bago magkaroon ng bunga, kailangang mamatay ang buto. Na hindi naman ibig sabihin nito na ay literal na kamatayan, no? Ito ay spiritual surrender. Yung sinasabing death to self is spiritual surrender. Araw-araw na pagpako sa ating selfish desires upang masunod ang kalooban ng Diyos, no? Kailangan natin isurrender ang lahat. Minsan kasi, kaya hindi lumalago ang spiritual life natin ay dahil masyado pa nating pinoprotektahan ang sarili nating kagustuhan. Ayaw nating bitawan ang pride. Ayaw nating bitawan yung mga bitterness na nandun pa sa ilalim ng ating mga puso. Minsan hindi pa tayo aware. Yung mga worldly habits natin, ayaw nating bitawan. Yung mga pagkalulong natin sa internet, sa social media, ayaw pa nating bitawan. O ayaw pa nating umalis sa ating comfort zone. Ngunit kapag hinayaan nating mamatay, no, ang mga bagay na ito, doon lamang magsisimulang mamumunga ang Diyos sa buhay natin. At kagaya ng sinasabi sa Luke 9:23, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, sabi ni Jesus, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, number 1. Pangalawa, pasanin araw-araw ang kanyang cross. At pangatlo, sumunod kay Kristo. Iyan ang dapat nating gawin, no? At ang sinasabi rin sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, sabi ni San Pablo, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So it's no longer I that lives, but Christ lives in me. So kailangan nating hayaang ang buhay ni Kristo nang nabubuhay sa atin. Kasi kapag ang sarili ang laging nasusunod, limitado ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. So balit kapag sinabi nating, Lord, not my will but yours be done, doon lang magsisimulang mabago ang puso natin, ang buong buhay natin. Ang surrender minsan ay masakit. Ngunit ito ang daan patungo sa tunay na transformation. So minsan nga hindi madali mag-surrender, pero makakaya natin mag-surrender sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. So magtiwala tayo sa Holy Spirit na siyang mag-aakay sa atin at mag-strengthen sa atin para maisuko natin yung mga bagay-bagay na nagiging hadlang ng ating spiritual growth. Principle number 2. God uses brokenness to produce spiritual growth.
So, ginagamit ng Diyos ang pagbasag sa ating buhay para magkaroon ng espiritual na paglago. Ang buto kasi ay kailangang mabasag sa ilalim ng lupa o mabulok, no? Bago ito tumubo. So ganito rin minsan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. May mga season ng pain, waiting, mga disappointments, brokenness. At kadalasan, iniisip natin na pinapabayaan na tayo ng Diyos kapag dumadaan tayo ng mga brokenness na ito, ng mga sobrang pain o mga disappointment sa buhay. Pero ang totoo, maaring iyon ang proseso ng pagtubo na ginagawa ng Diyos para sa ating buhay. At alam nyo, hindi sinasayang ng Diyos ang sakit na dinadanas natin. Kaya huwag din tayong magrebelde kasi pag nagrebelde tayo, masasayang lahat yan. Pero kapag isinuko natin sa Panginoon yung ating mga pinagdadaan ng masakit, hindi yan masasayang sapagkat sa bawat luha, may binubuong karakter ang Panginoon sa ating buhay. Sa bawat paghihintay, may pinapalalim na pananampalataya na ginagawa ang Diyos sa ating buhay. The testing of our faith produces perseverance. Diba yun ang sinasabi ni James? Sabi doon sa James 1, chapter 1, verses 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So talaga namang maliwanag no na yung mga pinagdadaanan nating mga sakit, hirap, disappointments, failure, brokenness ay may pakinabang. Kapag talagang inialay natin sa Diyos ang ating buhay at hindi tayo nagre-rebelde, makikinabang talaga tayo. At sabi pa doon sa Romans 5, chapter 3 to 4, suffering no produces perseverance, perseverance character, and character hope. Sa Tagalog, ikinagagalak din natin ang mga kahinaang ating tinitiis. So mga kahirapang ating tinitiis. Ang mga kahirapang ito na ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga. So pag naghihirap tayo, nagbubunga ng pagtityaga. At ang pagtityaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Nagiging mabuti ang ating karakter. Ayaw ba natin yon, di ba? Gusto nating nagiging mabuti ang ating karakter. Kasi kung puro positive ang nangyari sa ating buhay, hindi naman lumalabas yung talagang sa loob ng puso. Pero kapag negative ang nangyayari sa ating buhay, ayan, lumalabas yung ating mga anger, yung ating mga sama ng loob, lumalabas lahat dyan. So doon na purify ating pagkatao. At sabi ganoon, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So napakaganda rin ng salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan kung bakit kailangang tiisin natin, tanggapin natin ng maluwag sa puso natin ang mga pagsubok, ang mga brokenness. Kasi minsan kasi ang akala natin, yung buried o yung inilibing tayo ay parang wala ng pag-asa. Kasi nilibing na, di ba? Ang inililibing lang ay patay. So, pag nasa madilim tayong parte ng ating buhay, minsan ay parang iniisip natin, ako, parang wala na akong pag-asa, yung faith ko parang natutuyuan na. Pero, hindi pala tayo inilibing ng Panginoon. Ang ginagawa niya, itinatanim pala tayo ng Diyos. Kasi may malaking pagkakaiba yung inilibing at ang itinanim. Pag inilibing ko nga, sabi ko nga, patay lang inililibing. Pero ang itinatanim, may pag-asa pa. May pag-asang tumubo at magbunga. So, hindi tayo inililibing ng Diyos kapag tayo ay nasa madilim na parte ng ating buhay, may mga brokenness, kundi itinatanim tayo ng Diyos. Ang pain o ang sakit na pinapayagan ng Diyos sa ating buhay ay hindi para tayo ay sirain o parusahan, kundi para ihanda tayo sa mas mabuti o mas malaking purpose ng Diyos. Kasi pagka iniisip natin na, Lord, pinabayaan mo itong pain na to, parang ako'y pinaparusahan, ako ay nasisira. Kasi minsan ang feeling natin nasisira talaga dahil pinaparusahan pag nagdaranas ng pain, parang initsapwera tayo. Pero hindi yun ang purpose ng Lord. Kaya inalaw niya yun kasi gusto niya tayo na magkaroon ng preparation
Gusto niya tayong ihanda sa mga gagawin pa niya sa ating buhay. It might be malaking purpose o bagay na nakakapagpa-strengthen pa ng ating spiritual life. Okay, pangatlong principle ay a life surrendered to Christ produces eternal impact. So pagka ang ating buhay ay isinuko kay Kristo, hindi to pansamantala lang o dito lang sa mundo, kundi may eternal impact itong buhay nating surrendered to Christ. Ang butong namatay ay hindi lang basta tumubo. Magbubunga pa ito ng marami. Ganito rin ang buhay na lubos na isinuko natin kay Kristo. Hindi lamang ito nababago personally, kundi nagiging pagpapala rin ito sa ibang tao. O di ba, kapag bagong buhay na tayo, nagiging pagpapala tayo sa ibang tao. Kasi lalo na pag kilala nila tayo na dati iba yung ugali natin, tapos nakita nilang iba na ngayon, nagiging pagpapala ito sa ibang tao. Ang isang taong totoong binago ni Jesus ay nagiging ilaw, nagiging liwanag siya sa mga taong na kanyang nakakasalumuha. Siya ay nagiging encouragement sa iba, nagiging magandang patotoo para sa iba. So mayroong eternal impact yung ating buhay na isinuko kay Kristo. Kaya sabi doon sa Matthew 5:16, let your light shine before men. Gayon man, sabi sa Tagalog, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So napupurihan pa ang ating Amang nasa langit kapag ang liwanag ni Kristo ay nakikita sa ating buhay. Hallelujah. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. We are God's handiwork, no? Created in Christ Jesus to do good works. Yan. Ganyan tayo kinreate ng Lord to do good works. So ang buhay na nakafocus lamang sa sarili ay mananatiling single seed. Nag-iisa lang siya. Subalit ang buhay na ibinigay sa Diyos ay magkakaroon ng eternal impact. Maaring hindi pa natin nakikita ngayon ang bunga ng faithfulness natin. Ang mga prayers natin, no? Ang mga ginagawa natin, mga services, mga sacrifices. Pero ginagamit ito ng Diyos upang makahipo ng maraming buhay. Kaya kapatid, don't be intimidated. Kung sa tingin mo ay maliit lang o parang insignificant ang ginagawa mo sa ministry, no? Maaring isa ka lang housewife na nag-aalaga ng pamilya, yung asawa, anak, lalo na sa pakikinig dito sa ating online prayer. Habang nakikinig ng online prayer, nagluluto, basta't maraming ginagawa dahil papasok sa school yung mga anak at maaga itong ating gawain. Minsan iniisip natin hindi naman kayo nakakapag-mission dahil natali sa pamilya, hindi kayo nakakapagawa ng kung anong ginagawa ng mga missionaries, at sa tingin nyo ay napakaliit, napaka-insignificant lang itong aking ginagawa. Pero alam nyo mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng sukat, maliit ba o malaki ang mga ginagawa natin sa ating ministry, kundi ang tinitingnan ng Panginoon, faithfulness. Faithful ka ba sa pinapagawa sa ng Lord? Hindi ka naman i-require ng Lord na pumunta sa Africa para mag-missionary kung ikaw ay isang housewife na may mga anak at asawang inaalagaan. Kung nasaan ka na ngayon, yan ang ministry mo. Pagbutihin mo, maging faithful ka niyan. Na kahit naka-earpod ka lang o naka-earphone para makinig ng ating online prayer, magpatuloy ka. Maging faithful ka. Kasi tayo namang mga babae, di ba, multiple task pwede natin gawin na habang nakikinig, nagluluto, ay nakikita ng Diyos yan, faithfulness. Hindi niya tayo hinahanapan ng mga malalaking gawain na hindi naman tayo tinawag doon. Kung saan ka tinawag, doon ka maging faithful. At ang Diyos ay malulugod, matutuwa. Kasi nga, ang sinasabi natin dito is
that a life surrendered to Christ produces eternal impact. So kung isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, ang time mo sa Panginoon, pinagkatiwala mo yan sa Panginoon, ay matutuwa ang Panginoon. So, paano naman natin i-apply itong tatlong prinsipyo? So, ng principle number 1 na true fruitfulness requires death to self. Ang pag-apply nito is, let us surrender every area of our life to God. So kapatid, isuko mo ang bawat area na iyong buhay sa Diyos. Huwag mong hawakan ng matagal o mahigpit ang mga bagay na hinihingi ng Diyos na isuko mo. Maaring yan ay relationship mo, yun ay pride mo, yung mga bitterness pa na nandiyan sa ilalim ng puso mo, minsan hindi mo napapansin, yung mga sinful habit, o yung mga sariling plano, o yung pagkalulong sa social media, isuko na natin yon. Tandaan natin, may bagong buhay pagkatapos ng surrender. Kapag isinuko natin yung mga bagay na nakakapaghinder sa atin para makapag-surrender ng bawat buhay natin, no, para maging fruitful tayo, no, ay pag sinuko natin yan, mayroong gagawin ang Diyos sa ating buhay. Sabi doon sa Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice. So, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, sabi ni San Pablo, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, buhay hindi patay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, isuko natin ang lahat, bawat area ng ating buhay sa Panginoon para magkaroon tayo ng true fruitfulness. Kasi nga, kung hindi natin isusuko yan sa Panginoon, hindi tayo magkaroon ng death to self. Pangalawang prinsipyo, no, na pangalawang application natin sa prinsipyo, number 2. God uses brokenness to produce spiritual spiritual growth. Kaya anong gagawin natin? Let us trust God even in seasons of brokenness. Magtiwala tayo sa Diyos sa panahon na tayo ay binabasag. Kasi usually pagka dumaraan tayo sa brokenness, parang may mga pagtatampo, may mga kawalan ng pag-asa, may mga parang madilim ang ating pakiramdam. So, pag sinabi natin magtiwala sa Diyos, kahit wala tayong nakikitang liwanag, kahit wala tayong nakikitang maganda, magtiwala tayo. Yung pagtitiwala kasi, yung wala ka nang magagawa, ang alam mo, ang Diyos lang ang may gagawin. So, iyon ang isipin mo. Magtiwala tayo sa Lord kahit nasa ilalim o nasa process tayo ng brokenness. Kaya pag dumaraan tayo sa pain or waiting season, huwag nating isipin na iniwan na tayo ng Diyos. Dahil hindi naman tayo inililibing ng Diyos kapag nasa brokenness period tayo. Itinatanim tayo ng Diyos. Isipin natin lagi, huwag niyong kalimutan mga kapatid pag dumadaan kayo ng brokenness, huwag niyong isipin, ay inilibing na ako, wala na akong silbi. Kundi itinanim ako ng Diyos, may potential pa ako. Mas magandang mag-confess tayo ng positive kaysa negative. Huwag nating hayaan na yung mga binubulong ni Satanas sa ating isip na mga negative ang ating paniniwalaan. Kundi ang paniwalaan natin yung salita ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo every time na nakakaranas ka ng brokenness, waiting, pain, frustration, disappointments, sabihin mo, hindi ako inililibing ng Diyos. Hindi pa ako patay. Hindi pa ako walang silbi. Kundi ako'y itinatanim ng Diyos sapagkat ako'y may potential pa. So yun ang ating i-confess mga kapatid. Let us trust God even in seasons of brokenness. Sabi sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ang plano ng Diyos sa atin palagi. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya magkaroon tayo ng pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Huwag tayong bumigay sa mga pagsubok. Bagkus ay magtiwala tayo sa Panginoon sa panahon ng madilim na parte ng ating buhay. Sa panahon mahirap, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Huwag tayong sumuko. Okay? Doon sa principle number 3, that
A life surrendered to Christ produces eternal impact. Ano naman ang ating magiging application nito? Live a life that bears fruit for God's glory. Kailangan ipamuhay natin ating buhay na nagkakaroon ng fruit for God's glory. Hindi tayo tinawag para mabuhay lang para sa sarili. Tandaan natin yon. Tinawag tayo upang maging blessing at testimony para sa iba. Sabi sa John 15:5, sinabi ni Jesus ito, no? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. So si Jesus ang puno at tayo mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So huwag tayong hihiwalay sa Panginoon, sapagkat apart from Christ, we can do nothing. Pero kapag tayo ay nasa Kanya at siya ay nasa atin, tayo ay mamumunga. We will bear much fruit. Amen? Kaya napakaganda talaga na ang mga prinsipyong ito ng dying to self and bearing fruit, no? Fruitfulness, kasi before maging fruitfulness tayo, mailan mo na may dying to self, ay kailangan nating i-practice sa ating buhay. Let us surrender every area of our life to God. Let us trust God even in seasons of brokenness. And let us live a life that bears fruit for God's glory. Amen. Sa aking buhay, nakikita ko to, no? Na talagang marami akong mga pinagdaanan. Nung batang Christian pa ako, nagkaroon ako ng dying to self, nagkaroon ng fruitfulness, pero inuulit ng Panginoon sa paglipas ng panahon, inuulit-ulit ito para bang binibigyan ng examen. Tingnan ko nga kung talagang you have already died to yourself. Uulitin uli yun. Marami ulit ng mga pagsubok. Diba sa klase, mayroong sa secular school, mayroong prelim, midterm, at saka finals. May mga examination. So sa buhay din natin, meron din tayong mga examinations. Una, napagtagumpayan mo na. Uulitin ulit, titingnan ulit ng Lord kung talagang nagstay. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, kundi magpatuloy tayo. Nakita ko sa aking buhay na marami akong mga pagsubok, kahit na sabi ko nga sa inyo, na i-testify ko to nung ako'y nasa nung sa workers convention, na ang Italy para sa akin ay naging furnace of affliction. Naranasan ko na to nung baby Christian ako hanggang sa naging missionary ako, hanggang sa pinadala ako sa Italy. Pero inulit-ulit ng Panginoon. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, huwag nating isiping tayo inilibing na ng Diyos. Ang isipin natin ay itinanim pala ako ng Diyos for greater purpose. May greater purpose ang Lord sa buhay ko, I believe, no? Kaya pinadaan niya sa mga ganito. Praise God, no? Sabi ko nga sa inyo nung ako yung testify, dati ang feeling ko ay wala na akong kwentang missionary, parang wala akong worth, parang ang daming mga negative. Bakit ganyan? Hiyang-hiya nga ako, sa totoo lang. Hiyang-hiya ako sa nangyari sa akin. Pero nung binigyan ako ng Lord ng panibagong picture, panibagong pananaw, nakita ko na may piniprepare pala ako ng Lord for a greater purpose. May ginagawa pala ang Diyos sa akin kakaiba. Kakaiba ang dealing sa akin ng Panginoon. At na-inspire ako. Hindi ako tuloy nagpadala sa kawalan ng pag-asa, na hindi ako nagpadala sa bagay na makakapag-pull down sa akin. At natutuwa ako sa Panginoon kasi marami sa akin nagsasabi na, uy, Ate Ping, parang hindi ka tumatanda, parang batang-bata ka pa rin. Pero alam nyo, talagang blessing ng Lord sa akin yan, kasi naranasan ko talaga na malakas pa ako. Kahit 72 na ako si September 5, ang lakas ko pa rin. Pwede pa akong magbuhat ng mga mabibigat at makakagawa pa ng maraming bagay. So, alam ko, si Lord ang may gawa noon na parang mukha pa akong bata. Kasi, kung kagaya ng mga contemporaries ko, in fact, yung iba kong mga kakakilalang mga mas bata pa sa aking mga missionary, mukhang matanda na sila at mas mahina na sila kaysa sa akin. Kung ganun ako, hindi na ako makakabalik sa Italy at hindi na ako makapagsimula uli ng gawain. Hindi na uli ako makapag-pioneer kung uugod-ugod na ako. Kaya I believe yun ang reason kung bakit pinireserve ng Lord yung aking
katawan, yung aking mukha, yung aking strength, pinireserve ng Panginoon dahil may purpose siya. So whatever situation we are, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi laging may maganda ang purpose niya, 'di ba? Sabi sa binasa natin sa Jeremiah 29:11 na ang kanyang plano ay hindi para sa ating ikakasama kundi para sa ating ikabubuti. At ang plano niya ay magdudulot sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya ang pag-asa huwag nating iwawala. At praise the Lord no na talagang sabi nga live a life that bears fruit for God's glory. Bata ka man o matanda ka man, huwag kang titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Natatawa ako kasi nung Friday na mayroon kaming yung aking kasing mga original spiritual children sa cell group noon sa GIA no sa GIA noong 1980s early 80s pa kami nagsimula ng cell grouping ng aking mga anak. Hindi kami lahat nagpatuloy sa GIA, yung aking mga anak no. Karamihan sa kanila iba-ibang simbahan, nandoon sila, yung iba asawa ng pastor, yung iba nag start ng gawain, meron sila sariling church nila kasi nga napalayo na yung bahay nila sa GIA no nung hindi pa kasi noon nagkaroon ng mga zones, kaya nakawatak-watak na malayo sila kaysa sa pumunta pa ng home base, napakalayo nila. So kung saan sila na malapit doon sila nag-grow. Yun ang maganda. At ang nakakatuwa dito sa aking cell group, original cell group, ever since hindi na nawawala yung aming cell grouping kahit hindi na kami lagi nagba-Bible study kasi kanya-kanya na. Pero yung aming bonding hindi nawawala. Kaya every time umuwi ako dito, mayroon kaming reunion. At yung aming pagmamahalan, kahit hindi kami laging nagko-communicate, ay hindi na bago. Naroon pa nga. Kaya yung aming tawag sa aming group ay, sa aming group chat ay Life Buddies. So, yung mga anak ko yan, sina Nomi, sina Seni, yung ibang mga matandang sa Gia, kilala si Bernie, no? Yung iba hindi nyo kilala kasi si Naning, si Napati, si Emma, yang no? So, nakakatuwa kasi nung nag-reunion kami ng Friday. Si Rene Canlas, yan, si Rudy Evangelista, yung mga anak ko yan. So, sabi sa akin ng isang si Sen, sabi niya sa akin kasi may dala-dala siya laging truck, sabi niya. Nagbigay siya nag-CR kami. Nagbigay siya ng trucks doon sa nagbabantay ng CR at yung isa pa ng Muslim. Tinanggap naman niya, nagpaalam mo na siya. Pwede ba kitang bigyan ng trucks? Tinanggap naman ng babae. So I believe though God works in many mysterious ways. Kahit magbibigay lang ng trucks, I believe may nasisave pa rin yan. So whatever na ginagawa natin. Tapos nagkwento sa akin, alam mo na, natutuwa talaga ako sa Lord na kahit, na kasi siya 73 na siya. Mas matanda siya sa akin ng 1 year. Ako 70, siya 73 na siya. Sabi niya, talagang natutuwa ako sa Lord kahit na at this age, nagbalik ako sa umpisa. Sabi niya, mayroon ulit akong sinisel group na, sabi niya, ang eldest ay 80 years old at ang youngest ay 60 years old. Once a week minimit niya yan. At nakikita niya kung paano gumagawa ang Lord doon sa kanyang mga sinisel group. Na kahit matatanda daw, excited din pala. Parang mga bago rin mga bata na bago tayo noon nung na-share ng word, excited din. So, huwag nating sayangin yung ating buhay. Kahit bata o matanda, maging faithful tayo. Sabi ko nga kanina, hindi tinitingnan ng Lord kung gaano kalaki ang ministry mo o gaano kaliit. Maaring ikaw ay, sabi ko, housewife ka lang. At sa isip mo ay, housewife lang ako. Wala akong magagawa. Maging faithful ka lang sa pinapagawa ng Lord. Manalangin ka kasi pwede kang manalangin kahit sa bahay ka lang Kahit kung faithful ka na nanalangin, ay malaking nagagawa niyan. 'Di ba sabi ng Panginoon sa James 5:16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, naging righteous ka kasi Christ has clothed us with His righteousness. So pag nagpipray ka, yung prayer mo, powerful and effective yan. Kaya sa bawat makikita mong mga prayer request dyan sa ating group chat sa Dabar Church, ay gawin mo, ipag-pray mo. At kung namumove ka ng Lord na mag-share ng finances, kasi ako, pag nagbabasa ako dyan, although hindi ako lagi nagko-comment kasi busy nga ako doon sa Italy at magkaiba tayo ng time zone. Pero pag may nababasa ako dyan ng mga nagkasakit, may pangangailangan, pinagpipray ko kaagad yan para hindi ko makalimutan kasi may tendency na akong makakalimutin So pag nabasa ko yan, pinagpipray ko na kaagad yan. Then pag kinurot ng Lord ang puso ko para
magbigay ng financial help. Kahit maliit na, kahit konti lang, nagbibigay ako. Kasi, alam ko, kasi hindi naman sa lahat ng nakapost dyan na nangangailangan ay kinukurot ng Lord ang puso ko. Basta pag mayroong kinurot lang ang puso ko ng Lord na mag-share, yun, I believe, God is saying to me na mag-share ka ng financial blessing doon sa taong yun. So, ganun ang gawin natin mga kapatid. O hindi ba kayo kinukurot ng Lord ang puso nyo? Yung ating host, si Pastor Alan, si Pastor Ravinos, mag-undergo sila ng kidney transplant. Alam nyo, kinurot talaga ang puso ng ang puso ko ng Panginoon dahil diyan na burden ako kasi alam nyo yung transplant hindi yun ganun kaliit ang finances na kailan, napakalaki yan. Kahit magbigay lang tayo ng 500, 200, kung marami naman tayo, sana kurutin ng Lord lahat ng puso natin at nakita naman siguro ninyo yung GCash or bank account number ni na pastor o hingin natin dito sa ating Dabar Church at tayo ay mag-contribute. Sabi ko nga kahit 200, 500, 1,000. Kung marami naman tayo o pag kinurot kayo ng Lord, magbigay ng 5,000 or kung magkano ang kaya natin, ay magbigay tayo kasi body of Christ tayo, di ba? Hayaan natin yung life surrender natin ay makapag-produce ng eternal impact. Yung ating paglilingkod sa Diyos, sabi ko nga, hindi nasusukat sa malaki o maliit, kundi yung faithfulness nating nakikiisa tayo sa body of Christ. Gawin natin ito. Kada malulugod ang Panginoon. So, kagaya nga ng kinukwento ko, yung anak ko ay ginagamit pa ng Panginoon. Magpagamit tayo sa Panginoon. Tapos yung akin namang asang anak, si Rene Canlas, niyakap na ko, Nay, sabi niya, sa lahat ng mga ginagawa ng Lord sa buhay ko, you have been a part of it. Nakakataba ng puso na tayo, sometime in our life, ang tagal-tagal na nung kasi itong si Rene Canlas, ginagamit ito ng Lord sa body of Christ. Mas malaki nga, mas malawak pa nga at ang kanyang gawain kaysa sa akin. Siya nakakarating na siya sa body of Christ kasi siya nagbi-minister pero may church din sila ni Nomi. Sa US, ginagamit siya ng Panginoon. Sa Cambodia, sa Vietnam, Thailand, Laos, sa maraming mga lugar na napuntahan niya na hindi ko napuntahan. So mga kapatid, maging faithful lang tayo. Kahit isa lang yung convert mo, kung marami naman siyang nararating, kasama ka rin sa pagpapala na tinatanggap niya. Kaya, maging faithful tayo sa gawaing pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi sa palakihan, kundi sa pagiging faithful. Amen? Kaya in conclusion, isipin natin lagi na ang isang buto ay kailangang mamatay bago mamunga. So, ang ating spiritual principle din sa kaharian ng Diyos ay ganito, na kapag isinuko natin ang sarili natin kay Kristo, doon lamang magsisimula ang tunay na buhay. Maaring masakit ang proseso ng pag-surrender at brokenness. Hindi kasi madali yan. Ngunit lagi nating tandaan, walang anumang nasasayang sa kamay ng Diyos. Walang anumang nasasayang sa kamay ng Diyos. Ang buhay na lubos na nakatalaga kay Jesus ay hindi mananatiling single seed. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 4:16 and 17, sana maging ganun tayo. Kaya't hindi na kami nasisiraan ng loob, sabi ni San Pablo. Kahit na humina ang aming katawang lupa, sana tayo din. Huwag tayong masiraan ng loob kahit humina ng ating katawang lupa. Kundi sapagkat patuloy namang pinalalakas ang ating espiritu araw-araw ng Panginoon, di ba? Mahina man ang katawang lupa, pero ang ating espiritu ay pinapalakas ng Panginoon. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas natin ngayon ay magbubunga naman ito ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayong magsama-sama at magtulong-tulong sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Amen? God bless everyone. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito at maging tunay na inspiration namin para makapagpatuloy kami anuman ang nangyayari sa aming buhay at tunay nga po kaming that we will be the kind of person that you want us to be and that we may be able to do the work that you want us to do. Thank you, Lord, at pagpalain po ang aming pananalangin kasama ng aming host.
We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Bye-bye.